Hello, kumusta tayong lahat? I worship the Almighty Father and I exalt His name on high because He is amazing, He is wonderful, He is good. He is true to His words and He is faithful to His children. He has accepted us even though we are sinners and He cleansed us. So makikita natin yun sa Isaiah chapter 1 verse 18. Come now and let us reason together, says the Lord. Though your sins are like scarlet, they shall be as white as snow. Though they are red like crimson, they shall be as wool. Kaya malinis tayo because of the Almighty Father and because of the blood of Jesus Christ that He shed on the cross for us. So, kaya bumaba dito si Jesus Christ because the Almighty Father directed or inutusan ni Almighty Father si Jesus Christ para ipakilala sa mga tao si Almighty Father. Kaya malaki yung sacrifice na ginawa ni Jesus Christ. He had experienced to be like man. Experienced trials and tribulations, tortured, and death. Gaya ng tao. Ganun ang nangyari kay Jesus Christ. But then Jesus Christ rose again after 3 days. Nabuhay si Jesus Christ. And so, we will also live just like Jesus Christ. Death has no sting anymore. Dahil Jesus had overcome the world. Kung si Jesus na overcome na yung world, si Jesus Christ yung teacher natin, siya yung ating way to the Father, siya yung bridge natin to the Almighty Father. Napagwagyan niya yung mundo na to. At tayo rin mapagwawagyan din natin ang mundo na to. Because of Jesus Christ. Ginawa na lahat ni Jesus Christ. Ginawa na lahat ni Almighty Father. So, what should we do now? We must have faith in our Father. We must pray and read the Bible. No? Pray and read the Bible. Nakasana ka ba kayo sa Bible? Nagbabasa na ba kayo ng Bible? No? Magbabasa tayo ng Bible. Seek our Father. Hanapin natin siya. Paano natin siya mahanap? Lahat ng katangian ni Almighty Father, lahat ng kanyang mga plans nandito sa Bible. Inuulit-ulit ko, no? Alam nyo na yun, di ba? Nabanggit natin dati, lahat ng plans ni Almighty Father, binanggit ni Almighty Father, wala siya tinatago sa atin. Kahit isa. Baka sabihin nyo, baka hindi kayo matanggap ni Almighty Father dahil sa makasalanan. Lahat tayo makasalanan. Lahat tayo may pagkukulang. Pero dahil kay Jesus Christ, naging malinis tayo, naging maganda tayo sa paningin ni Almighty Father. So, dito sa i-recap natin, Isaiah chapter 45, si Cyrus dito, no? Ito si Jesus Christ. Kasi ibig sabihin ng Cyrus ay nurturer, heir, farmer. Si Jesus Christ yung nagplant sa puso natin ng pananampalataya kay Almighty Father. Ipinakinala niya sa atin si Almighty Father. So, from Jesus Christ, pinadala niya yung Holy Spirit, tapos pati sa mga apostles na naturuan ni Jesus Christ, yung mga apostles, mga disciples, tapos hanggang sa ngayon at nandito na tayo sa time natin. Kaya magpasalamat tayo lagi kay Jesus Christ.
At si Jesus Christ ay nagpapatawad din ng kasalanan ng tao, just like the Almighty Father. Walang prophet na nagpapatawad ng kasalanan ng tao. No? Walang apostle na nagpapatawad ng kasalanan ng tao. Walang disciple. Si Jesus Christ lang at si Almighty Father. Wala nang iba. Through the power of the Holy Spirit. Kasi yung Holy Spirit, pinadala ni Jesus Christ sa atin to comfort us, to help us. Hindi tayo iniwan ni Jesus Christ. Kasama natin ang Holy Spirit. At pagkasama natin ang Holy Spirit, kasama na rin natin si Jesus Christ at si Almighty Father. So si Jesus Christ, no, He opened before Him the double doors to loose the armors of the kings, to open before Him the double doors. So yung good and evil na reveal because of Jesus Christ. Yung mga bagay na mali na ginagawa natin, na-reveal because of Jesus Christ. Yung mga tama, na-reveal din kung ano ang dapat nating gawin. Yung way to righteousness because of Jesus Christ. At si Jesus Christ din He made the crooked places straight because the Almighty Father directed Him to do it. I will break in pieces the gates of bronze and cut the bars of iron. So, hindi na tayo nakakulong sa kasalanan. Sira na yung bars of iron. Free na tayo from the bondage of sin because of Jesus Christ. And Jesus Christ also introduced to us the real treasures. Anong real treasures? Or sino? Si Almighty Father tsaka si Jesus Christ. And there is no other God besides the Almighty Father. He is the beginning and the end, the Alpha and the Omega. And yung gloriousness ni Almighty Father, isinare niya yan kay Jesus Christ. No? Nabasa natin sa book of Ezekiel, man clothed in linen. Galing sa cherubim, or sa cherub yung fire, binigay kay Jesus Christ as the Almighty Father directed the cherubim. No? Alam niyo yung cherubim, di ba? Yung 4 living creatures na may 4 faces, the face of a man, face of a lion, face of an ox, at saka face of an eagle. Nandun din sila sa book of Revelation kasama ni Almighty Father. They are full of eyes. Punong-puno sila ng mata. Lahat kita. Kaya kilala tayo ni Almighty Father. Lahat ng ginagawa natin, lahat ng nasa isip natin, alam ni Almighty Father, wala tayong magtatago. Lahat ng mga reasons natin, alam ni Almighty Father. Kung sa tao, pwede tayong makapag-sinungaling, kay Almighty Father, hindi tayo pwede makipag-sinungaling. Kasi the Almighty Father is all for the truth, and so is Jesus Christ. Kasi kung gusto ng sinungaling or gusto maitinatago, no? Doon ka ngayon sa father of all lies, si Satan. Ngayon, may mga tao na itinatago nila yung kanilang mga insecurities. No? Kaya ang gagawin ngayon nila, maninira sila ngayon ng tao, kunyari, in good faith. Kunyari, pagsasabihan kanila, kunyari in good faith, but at the back of their mind, they are insecure. Merong ganong mga tao. And we cannot blame them because they are being blinded by Satan. Yung insecurity yun, ano? Kasi ang tao, pag wala sila kay Almighty Father, insecure ang tao.
maraming hinahanap, marami silang pinapakialaman. Ganon ang mga tao na insecure. Hindi sila satisfied sa sarili nila. Kaya yung insecurity nila, ibinabato nila sa ibang tao. Yung mga kakulangan na nakikita nila. So, sila ang may problema, no? So tayo bilang followers ni Christ, we will be secured in the love of our Father and Jesus Christ. Because our Father accepted us for who we are. And He cleansed us. Kaya nga sabi ni Almighty Father dito, I form the light and create darkness. Si Almighty Father, I make peace and create calamity. Si Almighty Father, ina-allow niya. Yung light and darkness, si Almighty Father, lahat siya nag-create. Peace and calamity. Si Almighty Father, that He admitted it here. I make peace and create calamities. Para matuto tayo. Pag di ba, pag may mga calamities tayong mga pinagdadaanan, like sa country, iba-ibang mga countries, may mga baha, may lindol, or earthquake, or tsunami. Lahat, isinisisi sa nature, sa tao. The Lord admitted it. He created calamities. Why? Because we are sinners. Ngayon, yung mga tao, hindi nila matanggap na sila ay makasalanan. Kaya kung sino-sino ang sinisisi, sino-sino ang titignan. Hindi kasi nila ina-accept ang sarili nila na sila ay makasalanan. Kaya si Almighty Father, ina-allow niya, nag-create siya ng calamities para lumapit tayo sa Kanya. Maalala natin siya kasi kinakalimutan natin siya. Kasi wicked tayo. Baka sasabihin ninyo, bakit salbahay pala si Almighty Father? Bakit siya nagpapadala ng calamities na mamatay ang mga tao? Namamatay ang tao because we are sinners. Hindi natin naiintindihan yun, Tapos sasabihin nyo, hindi naman ako makasalanan Wala naman akong ginawa. That's kasalanan na yun. Prideful, arrogant. Hindi mo nakikita yung kasalanan mo because you are already blind. Instead of admitting, na makasalanan tayo. Hindi. Nagagalit pa tayo sa tatay natin. Nadadagdagan tuloy yung kasalanan natin. I, the Lord, do all these things. Rain down, you heavens from above, and let the skies pour down righteousness. Si Almighty Father din nagpapadala. Lahat. Kaya sabi ni Almighty Father dito, nakakaawa yung mga nakikipag-away sa Kanya. Yung nagagalit sa Kanya. Yung mga rebellious people na ayaw kay Almighty Father, nakakaawa sila. Kine-question nila yung Creator. Walang karapatan mag-question ang creation sa Creator. Wala tayong karapatan. Sino ba tayo? Gawa lang tayo sa clay. Gawa tayo sa alikabok. Kaya, we don't have any rights to question our Father, but to follow Him. Have faith in Him. Because He's powerful. Pati yung heavens, lahat-lahat si Almighty Father. Kinakalimutan ng tao si Almighty Father because we are selfish. Pati sa mga plans,
sa buhay natin, hindi natin sinasali si Almighty Father, pati sa plano sa government, pati sa plano sa buong mundo, hindi natin sinasali si Almighty Father. Hindi natin siya ina-acknowledge. Maraming sinasamba ang mga tao, pero si Almighty Father, kinakalimutan. The Creator, the Maker. Pero maraming sinasamba. Anong sinasamba ng mga tao? Kahoy na kakortihan ng tao. Gagalit si Almighty Father. Ngayon, sinasabi ni Almighty Father dito sa Isaiah chapter 41, Isaiah chapter 43, Isaiah chapter 44. Laging sinasabi, and then here in Isaiah chapter 45, fear not. Do not be afraid. Do not be afraid. Fear not. Bakit? Sabihin sa mga tao, ang ginagawa nila, they are worshiping idols. The Almighty Father abhors idols. He loathes it. Kinasusuklaman niya. Inihahalin tulad ng mga tao si Almighty Father sa isang kahoy. Nakaka-insulto kay Almighty Father yon. Example na lang, halimbawa meron isang tao, gumawa ng gumawa ng kahoy. Ginawang ka ng, tao ka, no? Tapos gumawa ng kahoy, kumuha ng kahoy yung isang tao, tapos kinortihan niya, tapos ikaw daw yon, no? Gumawa siya ng statue, tapos pag nakita mo, ako ba yan, natampangan ng pagkakagawa mo? Alam mo, pangit yung pagkakagawa mo, hindi ako yan, di ba nakakabwisit? Tao. Nabibuhisit tayo. Naiinis tayo. Kasi hindi tayo yon. Si Almighty Father pa kaya na napaka-holy and amazing and wonderful and powerful. Siya pa kaya. Hindi naiintindihan ng tao. Kaya nga lagi sinasabi ni Almighty Father, there is no other God. Do not worship idols. Yung gumagawa ng mga idols, detestable in the eyes of God. Wala sila naiipon. Akala nila nakakaipon sila ng riches in heaven. Wala. It profits the makers of the idols nothing. There is no other. I am the Lord, sabi ni Almighty Father. Even, hindi yung kamukha ni Almighty Father na kunyari si Almighty Father yung si Jesus. Even yung mga false gods, like sino ba yung mga ginagawang false gods ng mga tao? Yung maraming kamay, ganon, na babae, or elepante, sinasamba ng mga tao. Yung image ng elepante, image ng dragon, or yung mga charms, or yung mga petals na may picture ng babae. Wala nagagawa yung mga yan. Nagagalit lang si Almighty Father. Sabi ng Almighty Father, I have not spoken in secret. Walang tinatago si Almighty Father. Lahat ng plans niya, isinasali niya tayo. Sinasabi niya, yung galit niya, nadya-jealous siya, lahat. Yung pagmamahal niya, yung kasalanan natin, na madumi tayo, sinasabi ni Almighty Father. Yung pupuntahan ng mga soul, ng mga wicked people, may shoal, ginawa ni Almighty Father. Inaamin ni Almighty Father, siya ang gumawa ng shoal para sa mga wicked people. Yung shoal is, dapat sana, yun ay para sa mga fallen angels. Pero dahil ang tao sinunod ang mga fallen angels, dun na rin, sama-sama. Yung breath ni Almighty Father, siya ang nagpapaalakas ng apoy sa Hades. Inaamin ni Almighty Father. Di ba we read it already in the Bible? No? Lumalaki ang shoal.
because of the transgressions of people. I did not say to the seed of Jacob, seek me in vain. I, the Lord, speak righteousness. I declare things that are right. Puro tama yung sinasabi ni Almighty Father because yung mga mali, kadumihan, injustices, He abhors it. Ayaw ni Almighty Father ng ganun na injustices. Kung tayo dito sa lupa, we don't like injustices, di ba? Yung masasaktan tayo, ayaw natin. Si Almighty Father pa kaya. Assemble yourselves and come, draw near together. You have escaped from the nations. Tayo na mga followers of Christ. Nakatakas tayo. We have freedom already because of Jesus Christ. Yung mga tao who carry the wood for their carved image and pray to a God that cannot save. Wala silang alam. Pero tayo, nakatakas na tayo doon. Huwag na tayong bumalik. May mga iba na bumabalik sa pag-worship sa mga idols. Kasi hindi nila nakayanan yung trials and tribulations. Hindi nila matanggap. May mga request sila kay Almighty Father na hindi binigay ni Almighty Father. Hindi nila matanggap. Kaya bumalik sila to worship idols. Kasi yung idols daw ang nagbibigay sa kanila ng kayamanan. Hindi nila alam na ang nagpapayaman sa kanila, si Satan. Yung mga mayayaman, may mga wicked ways sila. May nandadaya sila. Dami silang asawa. Nakita ko. Chismis. O kahit mayaman nakikipag-chismisan. Mahirap man na mayaman may chismis. Chismisan sila. Siraan ng mga tao. Ayaw ni Almighty Father ng ganon. Kaya bumalik yung iba to worship idols. Kasi yun, doon sila na-validate yung sila. Laging sinasabi ni Almighty Father, there is no other God besides me. Inuulit ni Almighty Father. And lahat ng knees, that to me every knee shall bow, every tongue shall take an oath. Sometimes, it's too late already. Those people who are already in Hades, that's the time that they will acknowledge that the Almighty Father is the true God. But it's too late already. They are in Hades. Yung mga galit kay Almighty Father, mapapahiya sila. Pero yung nagtitiwala kay Almighty Father, iingatan ni Almighty Father. Our Father is good. He's amazing. He's loving. So, dito na tayo, sa Isaiah chapter 46. This chapter talks about idols again. Images. Kaya sinabi ni Almighty Father, do not be afraid. Tell it to the people, the idols, I detest it. Kaya ngayon alam na natin kung bakit pala sinasabi ng Almighty Father, do not be afraid. Sabihin nyo sa mga tao, huwag kayong matakot. Sabihin nyo, ayaw ko ng mga idols, hindi na gumagalaw.
Hindi ko naintindihan. Dahil ang daming tao, marami silang idols ngayon. Booming ang negosyo ng paggawa ng idols. Yung iba gumagawa pa ng sinlaki ng building. Hindi naman totoong Diyos. At sinasamba nila. Iba-iba. Tumingin kayo, nakita ko sa internet. Nakakatakot ang itsura. Hindi ganun si Almighty Father. Isaiah chapter 46. Bel bows down. Nebo stoops. Sino si Bel? Bel, this is Beelzebub or Baal, no? Ito ay sinasamba ng mga tao, a Babylonian deity. Baka sabihin niyo, ay hindi naman si Baal lang sinasamba namin eh. Si Jesus Christ, yung image ni Jesus Christ. Si Jesus Christ ba talaga yan? Hindi yan ang itsura ni Jesus Christ. Paano nyo nalaman yun sa Jesus Christ? Walang picture si Jesus Christ. He was considered a criminal nung time niya. Kaya lahat ng mga bagay na nakakapagpapaalala kay Jesus Christ, sinira ng mga Romans at saka ng mga Jews. Kaya nga pati kayo mga apostles, di ba pinatay? Pinagpapapatay, nagkalat na sila. Pati image pa kaya may matira. Ngayon, ang ginagawa ng ibang mga tao, gumagawa sila ng invento. Ito, pako to, nagaling sa cross ni Jesus Christ. Hindi ganon. Tapos, yung nasasambahin nyo, yung pako. Bakal. Meron pa iba na, ito wood. Ito yung kahoy na ginamit sa cross ni Jesus Christ. How sure are you? Hindi pinapasamba ni Almighty Father yon, tsaka ni Jesus Christ, yung pako, tsaka yung kahoy na ginamit sa Kanya. Dahil buhay siya, bakit mo sasabayin yung pako, tsaka yung kahoy? Buhay si Jesus Christ. Siyang i-worship in spirit and in truth. And the Almighty Father, hindi yung kahoy, hindi yung bakal. Hindi yung lugar kung saan siya nilagay, no? But yun ang sasambayin mo, wala na dun si Jesus Christ. Sasabihin mo ngayon yung lugar na yun ay holy. Wala na si Jesus Christ dun eh. Si Jesus Christ mismo ang holy, hindi yung lugar. Dahil kung sino-sino na nagpunta sa lugar na yun, mga makakasalanang tao, sinamba. Tapos, idagdag ko, ano ngayon ang pinangalan nyo doon sa lugar na pinaglibigan kunyari kay Jesus Christ noong time na yun, dahil hindi naman talaga siya nalibing doon, kundi doon lang siya inilagay, no? Hindi naman talaga siya doon nilibing, kundi doon lang siya inilagay yung katawan niya. Dahil nabuhay siya, kasi yung body niya nabuhay din eh. So, ibang pangalan eh, hindi naman Jesus ang nilagay ninyo, di ba? Anong ginawa ninyong pangalan? So, si Jesus ba yun? Ibang pangalan na nilagay ninyo. Anong tinawag nyo ngayon? Holy Sepulchre? Wala na nga yun dun si Jesus Christ. Paano magiging holy yon? Cemetery, mausoleum, holy. Hindi, wala na si Jesus Christ dun eh.
Paano magiging holy yun? Wala dun si Jesus Christ. Dahil ano, yung semento, yung ba yun? Nebo Stoops. Tuloy natin, ano? Sino ba si Nebo? Si Nebo, ito rin yung sinasamba ng mga tao. Prophet din to. May image din siya. Their idols were on the beasts and on the cattle. Yung mga idols sa nakalagay sa animals at saka sa mga cows nakapatong. Your carriages were heavily loaded. Yung carriages, yung mga coaches, no? Or wagon, dun nakapatong. Were heavily loaded. Ang daming nakalagay. Andun yung idol, tapos nandun yung wagon, dun nakalagay yung idol na made of wood or made of cement or stone. Were heavily loaded. Ano ba? Bakit heavily loaded? May mga bulaklak doon, may mga kandila, kaya mabigat. A burden to the weary beast. Anong burden? Hirap na hirap yung animal, no? Yung beast. Pagod na pagod. Kasi buhat-buhat niya, hila-hila niya, yung isang kahoy na korteng tao, hila-hila niya, kasama na yung mga bulaklak, hirap na hirap yung animals. Ngayon, hanggang ngayon meron pa rin ganito. Verse 2, they stoop, they bow down together. They could not deliver the burden. Yumuyuko sila, no? Sabay-sabay sila nagyuyukuan. They could not deliver the burden. Hindi mabuhat ng maayos kasi nga napakabigat. But have themselves gone into captivity. Prisoner ng mga idols. Kaya nga captive, prisoner. Alipin kayo ng mga Diyos-Diyosan ninyo. Kasi buhat-buhat ninyo eh. Kaya kailangan buhatin natin to, hindi naglalakad eh. Listen to me, O house of Jacob, and all the remnant of the house of Israel, who have been upheld by me from birth. Makinig kayo sa akin, sabi ni Almighty Father. Kayo, no, na family of followers of Christ, and all the remnant of the house of Israel, pati na yung mga tao sa bahay ng Israel, or yung mga tao na who prevailed trials and tribulations, who have been upheld by me from birth. Si Almighty Father nag-upheld sa mga tao from birth, simula pa sa pagkapanganak, who have been carried from the womb. Si Jesus Christ, si Almighty Father, ang nagpalaki or nag-aruga from the womb. Iniingatan ni Almighty Father tayo. Buhat-buhat tayo ni Almighty Father. Ingat na ingat si Almighty Father sa atin. Tapos tayo nang ginagawa natin. Gumagawa tayo ng image, yun ang binubuhat natin. Ingat na ingat tayo. Naku, baka mahulog, masisira. Simula pa nung na-conceive tayo, iningatan na tayo ni Almighty Father. Pero tayo nang ginagawa natin. Iingatan natin yung mga idols. Baka masira to, baka mabagsak, papalitan yung kamay. O, naku, nabura na yung mata. Nabura na yung mata. Nagyatan ng mata. O, hindi nyo naman naiintindihan yung sinasabi ko kasi bulag nga na kayo. Hindi ako nagsasalita, ito si Almighty Father. Magbasa tayo ng Bible, please. Isaiah chapter 46.
Even to your old age, I am He. Kahit na sa pagtanda ninyo, ako pa rin ang bubuhat sa inyo. Sabi ni Almighty Father, ako pa rin ang magbabantay sa inyo. Ako pa rin ang Diyos nyo. And even to gray hairs, I will carry you. Kahit na puti na yung buhok ninyo, ako pa rin ang bubuhat sa inyo. I have made and I will bear. Even I will carry and will deliver you. Ako pa rin, sabi ni Almighty Father. Simula ng pag-conceive sa atin si Almighty Father na, hanggang sa pagtandaan natin si Almighty Father na. Pero ang ginagawa natin, gumagawa tayo ng idols, yun ang bubuhatin natin, yun ang sasabi ating Diyos natin. Kaya nagagalit si Almighty Father. Sabi ni Almighty Father, I have made and I will bear. Kahit na puti na yung buhok ninyo, ako ang bubuhat sa inyo. Hindi kayo kailangang mahirapan. Hindi na kayo kailangang gumastos. Minsan may nag-aaway-away pa, no? Hindi, akin yan eh. May magkapatid, nag-away. Kasi nga, yung takip ng tapayan, nag-korte ron, yung may korting mukha. Nag-away yung magkapatid. Akin yan ang sasambahin ko. Nag-away. Pinag-awayan yung kahoy na na may korting na may mukha ng tao. Si Almighty Father, hindi niya tayo iiwan hanggang sa pagtanda natin. Matatanda na ba kayo? Simula sa pagkabata, simula pa na nasa buong tayo ng nanay natin, ang pinagbubuntis, si Almighty Father na nag-aalaga sa atin. Tapos tayo, binabaliwala natin siya. Binabastos natin siya. Sa verse 5, to whom would you liken me? Sa kanino nyo ba ako ikukumpara? And make me equal and compare me that we should be alike. Kanino nyo ba ako ikukumpara na pareho kami? Sabi ni Almighty Father. Ngayon, may napanood ako noon, isang religious leader. Gumagawa sila ng one world religion. Sabi ng religious leader, pare-pareho lang na Diyos yan. Hindi mo pwede kaya nga sabi ko, hindi mo pwede ikumpara si Almighty Father sa ibang Diyos na ibang mga religion. Hindi pwede. Binabastos nyo si Almighty Father. Tapos, malulungkot kayo pag may mga calamities na dumarating sa bansa natin or sa mga tao, nakakaranas tayo ng mga pains and trials and tribulations. Bakit? Kasi matigas ang ulo natin, hindi natin nakikita. Nagagalit si Almighty Father. Incomparable si Almighty Father. Kaya wag nyo siyang ilinya sa one world religion nyo or yung sa goal ng sustainable development goal ninyo na isinasali nyo si Almighty Father sa iba-ibang mga religion na pinapantay nyo si Almighty Father. Dahil iba si Almighty Father. Mag-fail yung goal nyo. Pinapastos nyo si Almighty Father, ang creator ng mundo na to. Bakit mag-fail? Dahil binabastos nyo si Almighty Father. Matagal yun ang binabastos si Almighty Father. Pinipigil niya yung galit niya. Verse 6, they lavish gold out of the bag. Kumukuha kayo ng ginto, nag-aaway-aaway pa kayo sa ginto. Hindi akin yung ginto na yan, gagawin ko yung Diyos-Diyosan ko, ilalagay ko yan. Ano bang tawag sa ginto? Yung kahoy na sinatapalan mo ng ginto. Anong tawag doon? Gold-plated. Gold-plated yan. Gagawin kong gold yan. Gold-plated yung gagawin ko. And weigh silver on the scales. Lalagyan natin alahas yan. Dapat meron yung
May mga last ba yun? Hindi ako kasi tumitingin eh. Kasi way silver. Minsan silver yung sapatos. Hindi, lalagyan natin sapatos, silver. Hindi, tapos yung corona, dapat maganda yung corona niyan, no? Yun ang pinagkakagastusan ninyo. They hire a goldsmith and he makes it a god. Kumukuha kayo ng goldsmith, no? Alam mo yung goldsmith, yung naggagawa ng gold, tapos gold-plated yung itinatapal ninyo sa kahoy or sa bakal or sa bato or sa silver yung gold para magkorting tao, tapos yung balat ng statue nyo gold. They prostrate themselves. Yes, they worship. Ano yung prostrate? Prostrate, ano yun? Dumidi pa kayo. Dumidi pa kayo doon sa statue or sa image nagawa sa ginto na may silver. Dumidi pa kayo. Nagluluhod kayo. Sinasamba ninyo. Sabi ni Almighty Father. Di ba ganun ang ginagawa ninyo? Pag January, may ginagawa kayo, di ba? May daming mga namamatay na tao pag January. Sa mga lugar yun. Sa buong mundo to. They bear it on the shoulder, they carry it. Anong pang ginagawa ninyo? Nilalagay niya sa shoulder ninyo, di ba? Tapos binubuhat ninyo. Bakit? Hindi kasi naglalakad. And set it in its place and it stands. At tas binubuhat nyo, tas ilalagay nyo ng dahan-dahan doon sa dapat na paglalagyan niya. Tas ililipat nyo ngayon. Sama-sama kayong bubuhatin ninyo para kayong mga tanga. From its place, it shall not move. Hindi kasi gumagalaw eh. Tapos sasambahin ninyo, hindi gumagalaw. The one cries out to it, yet it cannot answer. Iyak kayo ng iyak. Iyak kayo ng iyak. Iniiyakan ninyo, pinupunasan ninyo ng panyo. Pinupunas ninyo, damit ninyo. O nawala na yung pintura. Dumikit na sa damit ninyo yung pintura. Natanggal, no? Natanggal yung barnes, pinturan ulit natin. Iba-iba pa ang kulay. The one cries out to it, yet it cannot answer. Hindi nagsasalita. Nor save him out of his trouble. Hindi kayo matatanggal sa inyong mga problema. Walang reaksyon. Hindi nagsasalita. Pero sasabihin niya, ba't yumaman ako? Yun ang Diyos ko eh, yumaman ako eh. Pero ano nakalagay sa Bible? Ayaw ni Almighty Father. Sino ang nagpayaman sa iyo? Si Satan. Kasi inilalayo ka niya kay Almighty Father. Para maniwala ka doon sa image na gawa-gawa mo. Kaya ngayon, kahit mayaman ka dito sa mundo, pero sa heaven, wala kang naipon na kayamanan. Saan ngayon ang punta mo? Sa impyerno. Remember this and show yourselves men. Recall to mind, O you transgressors. Tandaan ninyo to. Sabi ni Almighty Father. Bear all this in mind, sabi ni Almighty Father. Show yourselves men. Magpakita kayo. Sabi ni Almighty Father. Tandaan ninyo sa inyong utak to, yung mga kasalanan ninyo, kayong mga makakasalanan. Kasalanan yun eh. Yung nagwo-worship kayo ng idols. Sasabihin ninyo, hindi, tuturo ya sa amin yan, bata pa kami, meron na kami yung ganyan. Human tradition. Galit si Almighty Father. Kasi hindi kayo nagbabasa ng Bible. Mas pinaniniwalaan ninyo yung mga sinasabi ng mga ninuno. Hindi nyo alam, yung mga nag-worship ng mga idols na to, nandun sila sa impyerno. O so ngayon, susunod kayo ngayon sa kanila. Pag nawala na kayo sa mundo na to, susunod kayo doon sa mga nauna sa inyo na sumamba sa mga images. Hindi nyo sinamba si Almighty Father in truth and
and with faith. Kundi mas gusto ninyo sumamba sa Diyos-Diyosan, susunod kayo sa mga nauna na sumamba ng mga images doon sa Hades. Verse 9, remember the former things of old. Tandaan ninyo yung mga bagay na nangyari noong, for I am God and there is no other. Ako ang Diyos, sabi ni Almighty Father, wala nang iba pa. I am God and there is none like me. Tapos sasabihin niyo, hindi, si Jesus naman yung sinasamba namin. Yun ang itsura ni Jesus. Yun ang buhat-buhat namin si Jesus. Si Jesus pa yun? Kahoy? Yun ba ang itsura ni Jesus? Ha? Yun ba? Hindi kayo nag-check kung yun ang itsura ni Jesus? Sino nagsabi niyo na itsura ni Jesus? Hindi, nakagawain namin yung bata pa kami. Bata pa nga kayo eh. Kaya nga yung mga nauna na sa inyo, nandun na sa impyerno. Susunod ngayon kayo. Hindi si Jesus yung sinasamba ninyo. Kung gusto yung sambahin si Jesus Christ, worship Him in spirit and in truth. Have faith in your Almighty Father. Have faith in the words of the Father. Read your Bible. Verse 10, declaring the end from the beginning. No? This is verse 9. I am God, there is no other. Sabi ni Almighty Father, I am God and there is none like me. Wala akong katulad. Hindi ako kahoy. Hindi ako gawa sa semento. Wala akong katulad. Paggawa ng kamay ng tao madumi, hindi pwede si Almighty Father ihalin tulad sa mga gawa ng kamay ng tao. Sana maintindihan natin yun, pero hindi niya maintindihan kasi nga, bingi, bulag. Yun ang sabi ng religion ninyo. Yung bang religion ninyo ang totoo? Devotee kayo. So yun ang gusto ninyo. O kung yun ang desisyon ninyo, panindigan ninyo yun. Pero hindi yun ang nakalagay sa Bible. At pag yung katawan ninyo nag-deteriorate na, dun kayo sa impyerno, hindi kayo mapupunta in heaven. Marami ng warning na binibigay si Almighty Father. Itong Bible na to matagal pa to, mas matagal pa to sa religion ninyo. Mas matagal pa to sa beliefs ninyo, itong Bible. Si Almighty Father, siya ang Alpha and the Omega. Umpisa pa lang, siya nga ang creator ng mundo. Kaya nga sinasabi ni Almighty Father, siya nag-create ng mundo. Bakit hindi siya ang paniwalaan? Bakit mas pinaniniwalaan yung kanyang mga creation, yung mga kahoy, mga bakal, mga semento, mga gold, mga silver, tas kakortehan ng tao, tas yun sasambahin? Hindi yun si Almighty Father. Hindi yun si Jesus Christ. Hindi yun ang Holy Spirit. May nakita kasi ako, ito ang Holy Spirit. Tatlo kasi, no? Ba't magkakamuka? Ito si Almighty Father, ito si Jesus Christ, itong walang forma ang Holy Spirit. Holy Spirit siya eh. Spirit nga siya eh. Wala nakakakita sa kanya. Binabastos niya ang Holy Spirit. Ang Holy Spirit, pag nagkasala sa Holy Spirit, hindi na kayo mapapatawad. Pag si Almighty Father, mapapatawad kayo ni Almighty Father. Mapapatawad kayo ni Jesus Christ. Pero pag siyang Holy Spirit ang binastos ninyo, hindi na kayo mapapatawad. Ginagawa niyo ng image pati yung Holy Spirit. Verse 10, declaring the end from the beginning and from ancient times, things that are not yet done.
Si Almighty Father, siya na ang nagde-declare ng katapusan ng umpisa. Di ba nasa beginning of the world? Ngayon, nasa na tayo ngayon? Katapusan na ng umpisa. Ibig sabihin, start na ng end. Nasa end times na tayo ngayon. And from ancient times, things that are not yet done, mga bagay na hindi pa nangyayari, si Almighty Father, alam na niya ang mga mangyayari. Siya na nag-declare. Saying, my counsel shall stand. Lahat ng mga sinabi ni Almighty Father, mangyayari yon. Lahat ng mga directions niya, lahat ng mga sinasabi niya rito sa Bible, mangyayari. Walang makakapag-instruct kay Almighty Father on what to do because He is God. He is the Almighty Father. Walang representative si Almighty Father dito sa mundo. Kahit si Jesus Christ, walang representative. Bakit magkakaroon ng representative si Jesus Christ? Buhay siya. Ang representative, yung Holy Spirit, yun ang pinadala niya. So that we may worship Jesus Christ and the Almighty Father in spirit and in truth. Verse 11, calling a bird of prey from the east. Sino yung bird of prey from the east? This is Jesus Christ. The man who executes my counsel from a far country. Si Jesus Christ. Si Jesus Christ ang mag-execute. Ang gagawa. Ang inutusan ni Almighty Father. Tungkol sa kanyang counsel. Si Almighty Father. Inutusan si Jesus Christ. Siya ang bird of prey from the east. Yung mga advice ni Almighty Father, yung mga guides, instructions, guidance ni Almighty Father, ang magpapatupad si Jesus Christ. The man who executes my counsel from a far country. Ano yung far country? Heaven, malayo. Kaya far, malayo sa atin. Indeed, I have spoken it, sabi ni Almighty Father. I will also bring it to pass. Gagawin ko yon. Lahat ng mga sinasabi ko. Our Father will do what He says He will do. I have purposed it. Intention niya yung Almighty Father yon. Deliberate, intended, designed, meant, planned, purposed. I have purposed it. Our Father will make it happen. I will also do it. Verse 12. Listen to me, you stubborn-hearted. Sabi ni Almighty Father, kayo, makinig kayo sa akin, mga matitigas ang ulo ninyo, yung mga puso ninyo, calloused na. Ang titigas ng puso ninyo, hindi kayo makakaintindi. Who are far from righteousness. Malayo kayo. Sa righteousness, sa correct path. Malayo kayo dahil stubborn-hearted kayo. Evil people because of the abominable ways, far from righteousness. Kaya kung ano sinabi ni Almighty Father, nakaparusahan, gagawin ni Almighty Father yun. Verse 13, I bring my righteousness near, it shall not be far off. Yung righteousness ni Almighty Father, malapit siya, hindi siya malayo. Si Jesus Christ ang righteousness, malapit siya. Lumapit tayo kay Jesus Christ. My salvation shall not linger. Darating ang panahon, hindi na magtatagal. Yung redemption, yung deliverance, malapit na. Yung restoration of this world will be restored. It will be renewed. Alam niyo yun, no? Diba? That's sa book of Revelation. And I will place salvation in Zion for Israel, my glory. Bibigyan ni Almighty Father ng justice yung kanyang mga tao, yung mga chosen people niya. Bibigyan ng justice yung mga nag-struggle and pass the test. Yung mga may faith kay Almighty Father, ibigyan niya ng justice. Ibibigyan niya inheritance. Mga nagtiwala kahit
Wala silang nakikitang image. Nagtitiwala kay Almighty Father. Nagtitiwala kay Jesus. Nagtitiwala sa Holy Spirit. Nagtitiwala sa kapangyarihan ni Almighty Father. Kahit walang nakikita. That's faith. Baka sabihin niyo, hindi, may faith kami, pero meron kaming idol. Meron kaming image sa bahay. May faith kami kay Jesus, kaya nga meron kaming image sa bahay. Kung may faith ka, why do you need image? Why do you have to have image at home? Hindi, reminder lang yon, to remind. Why do you have to be reminded? Wala ba sa heart niyo si Jesus? Hindi, di ba parang tao, kunyari, may picture ng tao, ang dahil mga reason. Hindi, di ba, family kami, no? May picture sa amin yung tatay namin, yung nanay namin. Andun sa bahay. Kaya sama-sama, pati si Jesus may picture sa amin. Sure ba kayo na si Jesus yun? Hindi si Jesus. Sure kayo na yun ang tatay ninyo, no? Yun ang nanay ninyo, nakita ninyo eh. Ha? Nakita ninyo, nakasama ninyo eh. Tao yun eh. Flesh and ano yun eh. Kasama, makasalanan din yun eh. Magulang ninyo, yung tatay ninyo. Hindi naman umakyat yung katawan nun sa langit, di ba, nabulok? Saan nyo nilagay? Di ba nabulok, naging clay, naging lupa din, or naging ash, or naging abo din, naging bumalik sa lupa. Pero kayo, may picture kayo ni Jesus kasi kinoconsider nyo na family nyo si Jesus. Kung kinoconsider nyo na family nyo si Jesus, respeto nyo siya, wala kayong image sa bahay, dapat nyo ni Jesus Christ, tsaka ni Almighty Father. Kasi buhay si Jesus Christ eh. Yung mga magulang ninyo namatay, no? Yung flesh na bulok eh. Ha? Yung pamilya ninyo na bulok eh. Sige, magkaroon kayo ng image. Pero si Jesus, nabuhay siya. Hindi nabulok yung katawan niya. Kaya bakit kailangan kayo magkaroon ng image sa bahay ninyo? Buhay siya eh. Yun ang difference. Hindi yun nakikita. At kung totoong family ang tingin niyo kay Almighty Father tsaka kay Jesus Christ, sinusunod nyo kung ano ang gusto ni Almighty Father tsaka ng Jesus Christ. Dahil kung ano ang gusto ni Almighty Father, susundin ni Jesus Christ yun. The Father and I are one. Sabi ni Jesus Christ, kung anong will ni Almighty Father, gagawin ni Jesus Christ. Mga directions ni Almighty Father, gagawin ni Jesus Christ. Kaya nga, iisa sila eh. Ngayon, para maging kaisa tayo, ni Jesus Christ at ni Almighty Father, kung ano ang gusto ni Almighty Father, kung ano ang gusto ni Jesus Christ, gagawin natin para maging kaisa tayo. Ngayon, kung ayaw ninyong gawin, yung gusto ni Almighty Father, yung gusto ni Jesus Christ, hindi kayo kaisa. Iba kayo. Pero hindi nyo matanggap, di ba? Kasi nakasanayan na ninyo. Nakasanayan na ninyo yung kasalanan na yun. Kung nakasanayan ninyo, sige. Pero, merong repercussion yun. Sinasabi ko sa inyo, may repercussion yun. Merong resulta yun na hindi nyo magugustuhan. Kung sa ngayon, mayaman kayo, no? Maganda ang buhay ninyo. Masaya kayo ngayon. Pero may image kayo. Dati ang oras, tatanda kayo. Magde-deteriorate yung katawan ninyo. Saan mapupunta ang soul ninyo? Saan mapupunta ang soul? Saan mapupunta ang kaluluwa? Tandaan ninyo, ang kaluluwa, yun ang hindi namamatay. Magkakaroon lang ng second death, ibig sabihin, no future, no hope sa Hades. Pero ang tao, pag follower siya ni Christ and faithful to the Almighty Father, mag-deteriorate man ang katawan, mawala man ang katawan, buhay. Bakit buhay? Kasama ni Almighty Father and Jesus Christ in heaven. May future, may inheritance, that's the difference. Ngayon, sige, tigasan ninyo yung ulo ninyo, maging stubborn-hearted kayo. Magsisisi.
Ayoko magsisi kayo. Ha? Ayaw ni Almighty Father na mapunta kayo sa impyerno. Wag na kayo maging stubborn-hearted. Ayaw ni Almighty Father na mapunta kayo sa impyerno. Mahal niya kayo. Yung soul ninyo, yung soul natin, ang may-ari, si Almighty Father, siya ang maglalagay sa atin kung saan tayo nararapat. Kung unfaithful tayo, kung stubborn-hearted tayo, ilalagay niya yung soul ng mga tao, ng mga stubborn-hearted, sa impyerno. Now I know kung bakit sabi ni Almighty Father, do not be afraid. Do not be fearful. Ito pala yung message niya. Dahil maraming tao ang nagsasamba sa mga images. Alam ni Almighty Father. Full of wisdom and knowledge. Our Father is amazing. My Father is amazing. I don't know if my Father, the Almighty Father, the true Father, is your Father also. Hindi kayo nakakarinig, no? Ng message na ganito sa mga preachers. Hindi ako preacher. I read to you the Bible. But I'm not a preacher. I'm not a leader. I read to you the Bible. Magpapasakop ako sa tatay ko. Ayaw niya mapunta ang kaluluwa ng mga tao sa impyerno. Dahil mahal niya ang mga tao. Mahal na mahal niya kayo. Kaya nagbibigay siya ng warning. Kaya nagagalit siya. Kaya nagbabasa ako ng Bible kasi mahal kayo ni Almighty Father. This is a proof, no? Proof to na ayaw ni Almighty Father ng mga idols, graven images. Hindi nyo maikukumpara si Jesus Christ tsaka si Almighty Father sa mga image ninyo na sinasamba ninyo. Especially mga image ng mga tao na namatay na sinasamba ninyo. Kahit mga apostles, sinasamba ninyo, hindi nyo pwede sambahin ng mga apostles. Ayaw ni Almighty Father. Hindi sila Diyos. Tao rin sila. Na namatay na din. Gaya ng mga kamag-anak ninyo na namatay na rin. Ganun lang yun. Ang pagkakaiba nga lang, yung mga apostles, they were chosen by Jesus Christ to be the apostles. And at the end times, kasama sila sa elders. And may iba pa kayong mga sinasamba eh. No? May mga babae pa eh. Sino ba si Sita? Si Catherine? Si Agatha? Sino ba sila? Kilala ba sila ni Almighty Father? Hindi nga sila nabanggit sa Bible. Sino ba sila? Si Stephen, hindi siya pwedeng sambahin. Sino lang ang pwedeng i-worship? Si Almighty Father, si Jesus Christ, at ang Holy Spirit. Kaya nga sinasabi ni Almighty Father, He is the Creator, the Maker. Kaya nga niya inuulit-ulit, hindi maintindihan ng tao. At may mga preachers, hindi nagsishare about not to worship graven images. Bakit? Mababawasan yung nagbibigay sa kanila ng tithes and offering. Kasi baka ma-hurt nila yung feelings ng mga tao na mayroong mga images sa bahay. Kaya hindi sila nagsishare na bawal or hindi gusto ni Almighty Father ng mga images.
Kasi baka masaktan daw ang feelings ninyo. Anong gusto ninyo? Masaktan ang feelings ninyo? Ang sasaktan ng feelings si Almighty Father? Ha? Kayo ng mga preachers kayo? Worthless shepherd. Ang ginagawa lang ninyo, magpalaki lang ng tiyan, magpataba, magpayaman. Papasalamat ako sa tatay ko dahil binibigyan niya ako ng courage. Para masabi ko sa inyo yung mga gusto niya at ayaw niya. Dahil malaki ang pagmamahal niya sa kanyang mga anak. Simula pa sa pagkabata, buhat-buhat na tayo ni Almighty Father. Alagang-alaga tayo ni Almighty Father. At sabi ni Almighty Father, hanggang sa pagtanda, hanggang sa gray na ang hair natin, siyang bubuhat sa atin. Hindi tayo kailangan magbuhat ng mga image. Hindi natin kailangan pagkagastos ang gumawa ng image. Ginto, gagawa pa kayo. Si Almighty Father, hindi. Ayaw niya. Dahil siya mismo ang mag-iingat sa atin. Hindi natin kailangan mag-ingat. Hindi, ito meron pa ako, ito ipapamana ko to sa mga anak ko. Yung graven image, ipapamana pa sana, hahawahan pa. Hahawahan pa ng kasamaan, ng kadumihan, yung mga tao. Basahin ninyo. Magbasa tayo. Bible, Isaiah chapter 46. Thank you, and God loves us all very much.